Simula ngayong araw, epektibo na po ang 5-minute response sa lahat ng uri ng krimen sa buong Metro Manila sa pamamagitan ho yan ng PNP hotline. Kung maalala ho ninyo, yan po'y binida ng bagong talagang PNP chief na 3 minuto umano ang responde nila. Bakit nagbago? Samantala, tiniyak naman ng PNP na irerespeto ho nila ang karapatang pantao ng bawat individual. Mar Gabriel, sa balita. Huwag nyo nang hanapin ang mga pulis sa presinto sapagkat kami ay sa inyo ng mga telepono. Dahil 911, darating kami sa loob ng 5 minuto. Epektibo na ngayong araw ang 5-minute response ng PNP sa buong Metro Manila sa pamamagitan ng 911 hotline para subukan isang insidente ng kunwari kaguluhan sa Quezon City ang itinawag sa 911. Emergency po rito pero po nagmamahaw dito sa SGC building, Border Baginoo. Sir, kailangan namin ng response immediately now. Lasing po yan, sir? Lasing po. Nagmamahaw po, may dalang itak. Opo. Pwede mo paki-double time kasi dami niya pong hinahabol na tao. Pagbaba ng telepono, sinimula na naming orasan ng responde. Wala pang 4 na minuto, dumating na ang patrol vehicle ng Quezon City Police District. Ilang segundo lang, dumating na rin ang mga taga-tactical motorcycle riding unit. Dito na ipinaliwanag ng mga kasama naming pulis na bahagi lang ito ng simulation exercise. Ang tawag po sa amin, meron daw ng gugulo, kaya tumakbo agad ang tropa po rito. Ayon sa QCPD, matagal na nilang ipinatutupad ang 3-minute response, kaya naka-alerto ang kanilang mga tauhan. Na-establish na kasi dito nung panahon pa ni former District Director General Torre, yung 3 minutes response. Kaya po, yun pa rin ang ginagawa natin at ma-observe natin yung 3-minute response. Ngayong araw, simula na rin ang implementasyon ng 8 hours duty ng mga pulis sa Metro Manila at sa iba pang highly urbanized city sa bansa. Kasabay nito, ipinag-utos din ni General Torre ang pagtanggal sa ilang police community precinct na nagiging tambayan lang daw ng mga pulis. Kung wala rin lang investigasyon diyan sa mga police boxes at saka mga precincts, I would rather have my policemen, our policemen, walk the streets, pound their beats, sakay sa patrol car, dala ng radyo, makinig. Samantala, nilinaw naman ni General Torres sa Commission on Human Rights na wala silang intensyon na labagin ang karapatang pantao ng sinumang kriminal na kanilang aarestuhin. Sa harap na rin niya ng pangamba ng CHR sa utos ni General Torre na paramihan ng aresto na hindi raw nalalayo sa quota system noong panahon ng war on drugs ng Administrasyong Duterte. Tandaan natin, pag sinabing aresto, buhay ang tao, hindi patay. Okay? Kasi ang patay, hindi ko talaga ini-encourage yan. Ayon kay Torre, bibigyan nila ng due process sa mga aarestuhin para ipagtanggol ang kanilang sarili sa korte. Iisa lang ang paraan para maging tahimik ang ating buhay dito, ang ating mga pamayanan. Alisin natin ang kriminal sa mga kalsada. Alisin natin ang mga kriminal sa ating mga community. Kaya yan ang gusto ko dyan. Pati yung mga maliliit na mga bagay-bagay na nakakasira ng imahe ng pulis, ng ating imahe ng ating community. May mga petty criminals dyan, petty snatchers. May mga sinasabi nila na bumalik na naman ng droga. Hindi na po pwede yan. Kung may mga pulis daw na mga abuso, maaari itong ireklamo sa kanilang Internal Affairs Service na dumidinig sa mga kasong administratibo ng mga pulis. Maaari din daw itong idulog sa iba pang disciplinary institution gaya ng NAPOLCOM, DILG at ang Office of the Ombudsman. Mar Gabriel, para sa mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.